Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 72. Lumang Tipan, Leviticus 26, 14-46, Leviticus 27. Pero kung hindi kayo makikinig sa akin at hindi sumunod sa lahat ng mga utos na ito, at kung tatanggihan ninyo ang aking mga kautusan at kung kamumuhian ang aking mga batas, na hindi ninyo susundin ang lahat ng aking mga utos, pero susuwayin ko ang tipan. Pero kung hindi kayo makikinig sa akin at hindi sumunod sa lahat ng mga utos na ito, at kung tatanggihan ninyo ang aking mga kautusan at kung kamumuhian ang aking mga batas, na hindi ninyo susundin ang lahat ng aking mga utos, pero susuwayin ko ang tipan. Kung gagawin ninyo ang mga bagay na ito, ay gagawin ko ito sa inyo, pahihirapan ko kayo ng takot, sisirain ang mga mata at unti-unting uubusin ang inyong buhay ng mga sakit at lagnat. Magtatanim kayo ng inyong mga binhi para sa wala, dahil ang inyong mga kaaway ang kakain ng bunga ng mga ito. Tatalikuran ko kayo at dadaigin kayo ng inyong mga kaaway. Pamumunuan kayo ng mga taong galit sa inyo at tatakas kayo kahit walang humahabol sa inyo. Kung hindi kayo makikinig sa aking mga utos, ay paparusahan ko kayo ng 7 beses ang tindi para sa inyong mga kasalanan. Babaliin ko ang inyong pinagmamalaking kapangyarihan. Gagawin ko ang langit sa inyong itaas na parang bakal at ang inyong lupain na parang tanso. Mauubos ang inyong lakas para sa wala, sapagkat hindi magkakaroon ang inyong lupa ng ani at hindi mamumangga ang inyong mga punong kahoy na nasa lupain. Kung maglalakad kayo laban sa akin at hindi makikinig sa akin, magdadala ako sa inyo ng 7 beses pang palo na katumbas ng inyong mga kasalanan. Magpapadala ako ng mapanganib na mga hayop laban sa inyo na magnanakaw ng inyong mga anak, lilipol ng inyong mga baka at magpapakaunti ng inyong bilang. Kaya magiging pinabayaan ang inyong mga daanan. Kung sa lahat ng ito, hindi nyo pa rin tinatanggap ang aking pagtuturo, sa halip nagpatuloy na lumakad laban sa akin, pagkatapos lalakad din ako laban sa inyo. Ako mismo ang magpapatama sa inyo ng 7 beses na palo para sa inyong mga kasalanan. Magdadala ako ng espada sa inyo na gagawa ng paghihiganti dahil sa pagsuway sa aking mga utos. Maiipon kayo sa loob ng inyong mga syudad at magpapadala ako ng mga sakit sa inyo doon at matatalo kayo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng inyong kaaway. Kapag puputulan ko ang tustos ng inyong pagkain, 10 mga kababaihan ang makakaluto ng inyong tinapay sa isang hurnuhan, at ipamamahagi nila ang inyong tinapay ayon sa timbang. Kakain kayo ngunit hindi mabubusog. Kung hindi kayo makikinig sa akin kahit pa na may mga ganitong bagay, at sa halip patuloy na lumakad laban sa akin, ay lalakad ako laban sa inyo sa galit at paparusahan ko kayo ng kahit 7 beses pang ulit na katumbas ng inyong mga kasalanan. Kakainin ninyo ang laman ng inyong mga anak na lalaki, kakainin ninyo ang laman ng inyong mga anak na babae. Jijibain ko ang inyong mga altar, puputulan ko ang inyong mga altar ng insenso, at itatapon ang inyong mga bangkay sa ibabaw ng bangkay ng inyong mga Diyos-Diyosan, at ako mismo, kasusuklaman kayo. Gagawin kong sira-sirang lugar ang inyong mga lungsod at sisirain ang inyong mga santuaryo. Hindi ako malulugod sa samyo ng inyong mga handog. Sisirain ko ang lupain. Sobrang mabibigla ang inyong mga kaaway na naninirahan doon sa pagkakasira. Ikakalat ko kayo sa mga bansa, at bubunutin ko ang aking espada at susundan kayo. Pababayaan ang inyong lupain at magiging sira-sira inyong mga lungsod. Pagkatapos magsasaya ang lupain sa mga araw ng pamamahinga nito hanggat nananatili itong pinabayaan at nasa lupain kayo ng inyong mga kaaway. Sa panahong iyon, mamamahinga ang lupain at magpapakasaya sa mga araw ng pamamahinga nito. Hanggat nananatili itong pinabayaan, maangkin nito ang pamamahinga na hindi nito naangkin sa inyong mga araw ng pamamahinga, noong nanirahan kayo sa lupaing iyon. At para doon sa mga natira sa inyo sa mga lupain ng mga kaaway, magpapadala ako ng takot sa inyong mga puso na kahit pa na sa tunog ng isang dahon na hinihipan sa hangin, magugulantang kayo at tatakas kayo na parang tinatakasan ninyo ang espada. Babagsak kayo kahit na wala namang humahabol sa inyo.
Madadaganan ninyo ang isa't isa na parang tinatakbuhan ninyo ang espada, kahit na wala namang humahabol sa inyo. Hindi kayo magkakaroon ng kapangyarihan na tumayo sa harap ng inyong mga kaaway. Maglalaho kayo sa mga nabibilang na mga bansa, at ang lupain mismo ng inyong mga kaaway ang lalamon sa inyo. Yung mga natitira sa inyo, mabubulok sa kanilang mga kasalanan doon sa mga lupain ng inyong mga kaaway, at dahil sa kasalanan ng kanilang mga ama, mabubulok din sila. Ngunit kung aamin sila sa kanilang mga kasalanan at sa kasalanan ng kanilang mga ama, at sa kanilang kataksilan na pagiging hindi tapat sa akin at sa kanilang paglalakad laban sa akin, na nagdulot sa akin upang talikuran sila at ibigay sila sa lupain ng kanilang mga kaaway, kung magpapakumbaba ang kanilang hindi patuli na mga puso, at kung tatanggapin nila ang kaparusahan ng kanilang mga kasalanan, ay isa sa isip ko ang aking kasunduan kay Jacob, aking kasunduan kay Isaac, at ang aking kasunduan kay Abraham, gayon din, na isa sa isip ko ang lupain. Pinabayaan nila ang lupain, nang sa ikalugod nito ang mga araw ng pamamahinga hanggat nananatili itong pinabayaan nila. Kinailangan nilang pagbayaran ng kaparusahan para sa kanilang mga kasalanan sapagkat sila mismo ang tumanggi sa aking mga iniatas at namuhi sa aking mga batas. Pero sa kabila ng lahat ng ito, kapag nasa lupain sila ng kanilang mga kaaway, hindi ko sila kamumuhian na tuluyan silang lipulin at hindi puputulan ang aking tipan sa kanila, sapagkat ako si Yahweh na kanilang Diyos. Pero para sa kanilang kapakanan isa sa isip ko ang tipan sa kanilang mga ninuno, na siyang aking dinala palabas mula sa lupain ng Ehipto na nasaksihan ng mga bansa, upang ako ay maging Diyos nila. Ako si Yahweh. Ito ang mga utos, kautusan, at mga batas na ginawa ni Yahweh sa pagitan ng kanyang sarili at ng mga tao ng Israel sa bundok Sinai sa pamamagitan ni Moises. Nang usap si Yahweh kay Moises at sinabi, magsalita ka sa mga tao ng Israel at sabihin sa kanila, kapag gagawa ang isang tao ng isang natatanging panata na nangangailangang gumamit siya ng isang pamantayang halaga ng isang tao na ay lalaan niya kay Yahweh, gamitin ang sumusunod na mga halaga. Ang inyong pamantayang halaga para sa isang lalaki mula 20 hanggang 60 taong gulang ay dapat 50 siklo ng pilak, batay sa siklo ng santuaryo. Ang inyong pamantayang halaga para sa isang babae sa parehong gulang ay dapat 30 siklo. Mula 5 taon hanggang 20 taong gulang ang inyong pamantayang halaga ay dapat 20 siklo para sa lalaki, at 10 siklo para sa babae. Mula 1 buwang gulang hanggang 5 taon ang inyong pamantayang halaga ay dapat 5 siklo ng pilak para sa isang lalaki, at 3 siklo ng pilak para sa isang babae. Mula 60 taong gulang pataas ang inyong pamantayang halaga para sa isang lalaki ay dapat 15 siklo, at 10 siklo para sa isang babae. Pero kung ang taong gumawa ng panata ay hindi makabayad ng pamantayang halaga, kung gayon dapat iharap sa pari ang taong ibinigay, at bibigyang halaga ng pari ang taong iyon sa pamamagitan ng halagang makakaya ng isang gumagawa ng panata. Kung gusto ng isang tao na mag-alay ng isang hayop kay Yahweh, at kung tatanggapin ito ni Yahweh, sa gayon ang hayop na iyon ay lalaan sa kanya. Hindi dapat baguhin o palitan ng isang tao ang isang hayop na iyon, isang mabuti para sa isang masama o isang masama para sa isang mabuti. Kung gagawin niyang baguhin ang isa para sa iba, sa gayon parehong mga hayop at ang isa na ipinagpalit ay magiging banal. Gayunman, kung ang panunumpa ng isang tao na ibigay kay Yahweh ay totoong marumi, kung kaya hindi ito tatanggapin ni Yahweh, sa gayon dapat dalhin ng tao ang hayop sa isang pari. Bibigyang halaga ito ng pari, sa pamamagitan ng halaga ng hayop sa pamilihan. Ano man ang halaga na ibinigay ng pari sa hayop, iyon ang magiging halaga nito. At kung nais ng may-ari na tabyusan ito, ang 5 ng halaga nito ay dadagdag sa pantubos na presyo nito. Kung ninanais ng isang tao na ilaan ang kanyang bahay para ibukod para kay Yahweh, sa gayon tatansyahin ng pari ang halaga nito. Ano man ang ibibigay na halaga ng pari dito, iyon ang magiging halaga nito. Pero kung ay lalaan ng may-ari ang kanyang tahanan at katagalan ninais na tabyusan ito, ang 5 ng halaga nito ay dadagdag sa pantubos na presyo,
at pagkatapos magiging kanyang muli ang bahay. Kung ninanais ng isang tao na ilaan kay Yahweh ang ilan sa kanyang lupa, sa gayon ang pagtataya ng halaga nito ay gagawin alinsunod sa halaga ng binhing kinakailangan upang itanim dito. Magkakahalaga ng 50 siklo ng pilak ang isang homer ng sebada. Kung ay lalaan niya ang kanyang bukid sa panahon ng taon ng paglaya, ang tinatayang halaga ay mananatili. Pero kung ay lalaan niya ang kanyang bukid pagkatapos ng paglaya, sa gayon dapat kwentahin ng pari ang halaga ng lupa ayon sa bilang ng mga taon na natitira hanggang sa susunod na taon ng paglaya, at dapat bawasan ang tinatayang halaga. Kung ang taong naglaan ng bukid ay nagnanais na tabyusan ito, sa gayon dapat siyang magdagdag ng 5 sa tinatayang halaga, at ito ay magiging kanyang muli. Kung hindi niya tatubusin ang bukid, o kung ipagbili niya ang bukid sa ibang tao, hindi na ito matutubos kailanman. Sa halip, ang bukid, kapag ibinalik ito sa paglaya, magiging isang banal na regalo kay Yahweh, katulad ng bukid na ganap na ibinigay kay Yahweh. Mabibilang ito sa pari. Kung ay lalaan ng isang tao kay Yahweh ang bukid na kanyang binili, pero ang bukid na iyon ay hindi bahagi ng lupain ng kanyang pamilya, pagkatapos aalamin ng pari ang tinatayang halaga hanggang sa taon ng paglaya, at dapat bayaran ng tao ang halaga sa araw na iyon bilang isang banal na regalo kay Yahweh. Sa taon ng paglaya, ibabalik ang bukid sa tao kung kanino ito binili, sa may-ari ng lupa. Dapat na itakda ang lahat ng mga tinatayang mga halaga ayon sa timbang ng santuaryong siklo. 20 gera ang dapat nakatumbas ng isang siklo. Pero ang unang anak ng mga hayop ay nabibilang na kay Yahweh at walang tao ang maaaring maglaan nito, maging lalaking baka o tupa, sapagkat ito ay nabibilang kay Yahweh. Kung ito ay isang maruming hayop, maaaring bilhin itong muli ng may-ari sa tinatayang halaga, at dapat na idagdag ang 5 sa halagang iyon. Kung hindi tinubos ang hayop, sa gayon ipagbibili ito sa itinakdang halaga. Gayunman, walang taong maglalaan kay Yahweh mula sa anumang bagay na mayroon siya, maging tao o hayop, o lupa ng kanyang pamilya, na maaaring ipagbili o tinubos. Bawat inilaan na bagay ay banal kay Yahweh. Walang pantubos ang maaaring ibayad para sa taong ibinukod para patayin. Dapat patayin ang taong iyon. Lahat ng ikapo ng lupain, maging tumubong butil sa lupa o bunga mula sa mga puno, ay kay Yahweh. Banal ito kay Yahweh. Kung tatubusin ng isang tao ang alinman sa kanyang ikapo, dapat siyang magdagdag ng 5 sa halaga nito. Para sa lahat ng ikapo ng grupo ng mga hayop o angkawan, anuman ang dumaan sa ilalim ng tungkod ng pastol, dapat ilaan kay Yahweh ang 10. Hindi dapat humanap ang pastol ng higit na mabuti o higit na masamang mga hayop, at hindi niya maaaring ipagpalit ang isa para sa iba. Kung papalitan man niya ito, magiging banal ang parehong mga hayop at iyon na kung saan ito ipinagpalit. Hindi ito matutubos. Ito ang mga utos na ibinigay ni Yahweh kay Moises sa bundok Sinai para sa mga bayan ng Israel. Bagong tipan, Luke 1:1-25. Marami ang sumubok na ayusin ang salaysay tungkol sa lahat ng bagay na naganap sa amin kalagitnaan, na gaya ng binigay nila sa amin, sila na sa simula pa ay naging saksi at mga lingkod ng mensahe. Sa akin din naman, nang nasiyasat ko ng mabuti ang lahat ng pangyayaring ito mula pa noong simula, sa tingin ko ay mabuti na isulat ko ang mga ito ayon sa kanilang pagkasunod-sunod, pinakatanyag na Teopilo. Nang sa gayon ay malaman mo ang katotohanan tungkol sa mga bagay na itinuro sa iyo. Sa mga araw ni Herodes, na hari ng Judea, may isang pari na nagngangalang Zacarias na nagmula sa pangkat ni Abies. Ang kanyang asawa ay nagmula sa mga babaeng anak ni Aaron, at ang kanyang pangalan ay Elizabeth. Kapwa sila matuwid sa harapan ng Diyos, sila ay namuhay ng walang kapintasan sa lahat ng mga utos at alituntunin ng Panginoon. Ngunit wala silang anak, sapagkat si Elizabeth ay baog, at silang dalawa ay matanda na sa panahong ito. Ngayon ay nangyari na si Zacarias ay nasa presensya ng Diyos, gumagawa ng mga tungkulin bilang pari sa kapanahunan ng kanyang pangkat.
Ayon sa nakaugaliang paraan ng pagpili kung sinong pari ang maglilingkod, siya ay pinili sa pamamagitan ng sapalaran upang makapasok sa templo ng Panginoon at upang siya ay makapagsunog ng insenso. Napakaraming tao ang nananalangin sa labas sa oras ng pagsusunog ng insenso. Ngayon, isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya at tumayo sa kanang bahagi ng altar ng insenso. Si Zacarias ay nasindak nang makita niya ito, labis ang pagkatakot niya. Ngunit sinabi ng anghel sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias, sapagkat ang iyong panalangin ay pinakinggan. Ipagbubuntis ng asawa mong si Elizabeth ang iyong anak na lalaki. Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Magkakaroon ka ng kagalakan at saya, at marami ang matutuwa sa pagsilang sa kanya. Sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o matapang na inumin, at siya ay mapupuspos ng banal na espiritu mula sa sinapupunan ng kanyang ina. At maraming tao sa bayan ng Israel ang mapapanumbalik sa Panginoon na kanilang Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias. Gagawin niya ito upang mapanumbalik ang puso ng mga ama sa mga anak, upang ang mga hindi sumusunod ay mamuhay sa karunungan ng mga matuwid. Gagawin niya ito upang ihanda para sa Panginoon, ang mga taong inihanda na para sa Kanya. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko malalaman ito? Sapagkat ako ay matanda na at ang aking asawa ay may pataw na ng maraming taon." Ang anghel ay sumagot at sinabi sa kanya, "Ako si Gabriel na nakatayo sa presensya ng Diyos. Ako ay inutusan upang makipag-usap sa iyo, upang iparating sa iyo ang mabuting balita. Masdan mo, magiging pipi ka, hindi ka makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito. Ito ay dahil sa hindi ka naniwala sa aking mga salita na matutupad ito sa tamang panahon." Ngayon ay inaantay ng mga tao si Zacarias. Sila ay nagulat sapagkat siya ay labis na gumugol ng panahon sa loob ng templo. Ngunit nang siya ay lumabas, hindi siya makapagsalita sa kanila. Naisip ng mga tao na nagkaroon siya ng pangitain habang siya ay nasa loob ng templo. Patuloy siyang gumagawa ng mga senadorya sa kanila at nanatiling hindi makapagsalita. Dumating ang panahon na natapos ang mga araw ng kanyang paglilingkod, umalis siya at bumalik sa kanyang bahay. Pagkatapos ng mga araw na iyon, ang kanyang asawang si Elizabeth ay nagbuntis. Siya ay nanatili sa kanyang bahay sa loob ng 5 buwan. Sinabi niya, "Ito ang ginawa ng Panginoon sa akin nang tiningnan niya ako ng may biyaya upang tanggalin ang aking kahihiyan sa harapan ng ibang tao." Mga kawikaan. Proverbs 7:1-5. Aking anak na lalaki, sundin ang aking mga salita at ipunin ang aking mga utos sa iyong kalooban. Sundin ang aking mga utos upang mabuhay at sundin ang aking tagubilin tulad ng mansana sa iyong paningin. Atali ang mga ito sa iyong mga daliri, isulat ang mga ito sa talaan ng iyong puso. Sabihin sa karunungan, "Ikaw ang aking kapatid na babae," at tawagin ang kaunawan na inyong kamag-anak, upang ikaw ay ilayo mula sa mapanuksong babae, mula sa babaeng mapangalunya kasama ng kanyang mapang-akit na mga salita. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo na may mga pusong puno ng pasasalamat, na nagbubulay sa iyong mga pangako at sa mga bunga ng aming mga desisyon ayon sa ipinahayag sa Levitiko. Tulungan mo kami na sundin ang iyong mga utos at linangin ang isang buhay na nakaugat sa pagsunod at pag-ibig. Tulad ng nakikita namin sa Lucas, ikaw ay nagdadala ng pag-asa at katuparan ng mga pangako, kahit sa mga hindi inaasahang paraan, naway magtiwala kami sa iyong oras at plano. Gabayan mo kami, Panginoon, na panatilihing malapit ang iyong karunungan, gaya ng itinuturo ng kawikaan, upang kami ay makalampas sa mga tukso ng mundong ito ng may pagkaunawa. Naway bantayan ng iyong kapayapaan ang aming mga puso at isipan. Amen.